Yan mga bro, so magandang hapon sa inyong lahat. So bali kakatapos lang natin ng NS200. Dito naman tayo mga bro sa Yamaha SA150. So dito mga bro, tuturuan ko naman kayo kung paano mag-troubleshoot ng wiring problem. Kasi ang naging problema nito mga bro ay nagpapalit lang ng Honeywell switch, bigla na lang nawalan ng supply yung buong motor. So umaandar naman siya, pero pag sinusi daw ay ayaw na, tapos napundi lahat ng ilaw. Kaya i-check natin kung ano yung naging dahilan kung bakit napundi ang lahat ng ilaw ng motor na ito. At syempre mga bro, bago natin umpisahan, pansya na kayo, maraming kalat no. Yung mga bago pa lang po dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated tuwing mag-upload po tayo ng mga panibagong tutorials. Tara! Yan mga bro, so ito nga pala, shoutout kay bro. Ito yung malapit na owner oh. Bro, ay tunay. Susubukan natin mga bro pakita ko sa inyo. Napag inon natin, ayan, wala oh. Walang busina, walang signal light. Walang signal light, wala ring starter. Okay, so patay. So, check natin kung ano yung problema mga bro. So naka-on, pero ito ay umaandar. Ito natin. Okay. Ayaw. So, ayaw na. Ay, naka-kill switch pala eh. Yan. Yan oh. Yan, kita nyo ba yan mga bro? Pero kahit naman umandar na siya, wala pa rin siya mga signal light. Walang ayun, may busina. Pero wala siya mga ilaw. Yan. Trigger ng starter, wala rin mga bro. So ngayon, kapag ganito kasing nagka-problema sabay-sabay na mundo yung ilaw mga bro, ang pinaka-possible na dahilan yan or salarin is nag-overcharge. So kapag sinabing overcharge mga bro, lumagpas siya sa 13 to 15 volts. Kasi pagka naging 16 volts pataas yan mga bro, automatic overcharge yan. Ang maapektuhan yan is yung ilaw, yung ating battery, yung mga mahihinang watts ng ilaw, bibigay agad yun. Siyempre, pagka sobra-sobra nasisirain niya yung CDI, lulubuhin niya yung battery. Kasi ang battery mga bro ay 12 volts lang. Ayan. So sa pagkakalas niyan mga bro, madali lang. Meron tayo dito dalawang Phillips screw. At bali tatlo yan kasama to. Tapos mabubunot niya yan. May lock lang to. So dito, mapapansin nyo, pinalitan na ng 4L Amaron. Maganda yung battery pero hindi siya saktong size. Kasi makikita nyo naman dapat mataas yung battery nyo. Okay mga bro, kuha tayo ng test light para magkaalaman. Tuturuan ko kayo mga bro kung paano i-troubleshoot yung nag-overcharge. Saan naman yung test light? Ayan mga bro, subali kapag nakalas nyo yun, ayan, so ganito yung makikita nyo dyan. Nandito yung starter relay, nandito yung battery. So ang unang i-check natin dyan mga bro, gumamit tayo ng tester. So dapat meron kayong tester para makuha na natin ang actual voltage yung ating battery. I-check natin. Okay, yung itim sa negative, yung pula sa positive. I-check natin. Yan, set natin to sa DC. Okay, meron po tayong 8 volts, 8.7 volts. Ibig sabihin, bagsak yung ating battery. Tapos, subukan natin siyang pandarin ngayon. Subukan natin pandarin ha. Yan. Pandarin natin. Yan. Ay! Ano bro, kamot natin. Ayan. Ha? Pandalin natin. Yan. Yan, mandar na ha. Mandar nga. Ang problema nga yung mga ilaw. Ayan Tignan nyo mga bro yung reading 16, 17, 19, 20. Naglalaro siya dun sa 20. Paano pag nirib yan? Bro, i-rib ka konti. Kunti lang. 30. Ngayon mga bro, para patunayan ko sa inyo na sumasabog ang ilaw niyan. Problema, wala na tayong bumbilya. Papasabugin sana natin itong ilaw. Pero kung nakikita nyo mga bro, umaabot siya ng 30 volts, automatic sasabog talaga ang ilaw niya. Lakas Minor pa lang yan
Minor pa lang yun, pero ganito nakalakas. Pag binirit ko yan, sabog yan. Ayan. So kapag kaganito mga bro, kapag kaganitong overcharge, dalawa ang possible na sira nito. Either stator or pwede ring rectifier. Ayan, dalawa yan. Ang tanong, paano natin malalaman kung alin dun yung may sira? Kasi hindi naman pwedeng bumili kayo sabay ng stator at saka rectifier, lalaki yung gastos nyo. Alin man dun sa dalawa, ang sira. So ngayon, tuturuan ko naman kayo mga bro kung paano mag-check ng stator. Kasi sa isang check pa lang natin, malalaman natin kung ano yung may sira. Halimbawa, na-check natin yung stator, may sira, automatic stator ang bibili natin. So nalabas na tayo dun sa rectifier. Okay? Ganito yan mga bro, basic na basic lang. So pagka-kinlas nyo yung Yamaha AC, dito yung battery, dito sa may left side, nandito yung rectifier. Ito po yung regulator rectifier. Ito yung nagre-regulate ng voltahe galing doon sa stator. Ang stator kasi natin mga bro ay lahat ng motor ay AC. Ibig sabihin, alternating current yung lumalabas sa stator. Yung battery natin DC naman, okay? Kailangan naman i-convert nito ng rectifier yung AC papunta sa DC. Yun ang trabaho nito. Ayan. Kaya kapag sira rin to, baliwara, mag-overcharge din. Ngayon mga bro, ganito yan. Pagka kinalas nyo to, press nyo lang. Ayan. Mayroon lang dito ang 4 na wire. Ayan. Ang kulay niyan ay itim. Ayan. Malabo lang. Itim, yan yung ating ground. At meron tayong kulay puti, dalawa. Ayan. Dalawang kulay puti. Yan yung galing ng stator. Input. Okay? Output ng stator, input ng rectifier. Tapos pag labas niyan, kulay pula. Yung pula mga bro, yan naman yung papunta dito. Yan, papunta dito yan. Ayan, papunta dito yan. Yung lahat ng pula yan mga bro, papunta yan dito sa ating battery. Okay, yung ibang mga battery, makikita kayo, meron dyan isang wire na maliit. Dito wala, kasi nandito siya nasa may starter relay. So pag kinalas nyo naman to, meron fuse yan. Ito na nga yung fuse niya, no? Ayan, no? Fuse yan, tapos yung pula, ito yan. Ayan. Maliwanag tayo dyan mga bro ha. So kung makikita nyo mga bro, meron dalawang puti. Naka full wave na po yan. Ang stator ng Yamaha AC YTX 125, Yamaha FC ay naka full wave na. Yan. Naka full wave na po yan. Ngayon, ang kailangan natin mga bro gawin ay gumamit tayo ng test light. Gumamit tayo ng test light ha. Ayan. Lubat talaga yung battery oh. Hindi niya kaya pailawin oh. Yan, sa pag-check mga bro ng stator, ganito lang. Ay, naputol pa. Ay, nahugot lang pala. Yan, kabit natin. Yan, ulitin natin mga bro ha. Gamit tayo ng test light para ma-check natin yung stator. Yung clip, okay, dalawa kasi yan mga bro. No? Yung clip, ikabit natin dito sa negative. Tapos, i-check natin tong kulay puti. Yan, check natin mga bro yung kulay puti. Ayan. Check natin yung kulay puti, tapos sisipain natin. Bro, sipain mo nga bro ng malupitan. Yan mga bro ha. Saglit lang bro, saglit lang. Kapag umilaw to, okay mga bro ha, kapag umilaw yan, siraan ng stator niyan. Kapag umilaw, pag hindi umilaw, ay meron pa tayong ibang pa. Kasi dalawang ano yan mga bro, bali yung dulo ng stator, yun yung supply niyan. Ay yung labas ng ano, yung labas niya is yung kulay puti. Kabilaan na dulo yun. Kaya pagka umilaw yan, dapat floated yung body ground natin. Dapat hindi siya ilaw kasi naka-body ground to eh. Body ground yung isa, nakatusok sa puti yung isa. Dapat hindi siya ilaw. Sige, bira bro! Oo, kita nyo. Patayin natin yung flash. Oh. Sige. So, ay umilaw, di ba? Goods yan mga bro, goods. Ibig sabihin, yung isang linya ay buo. I-check naman natin yung kabila. Kasi dalawang puti yan mga bro. I-check natin tong isang puti. Check natin itong isang puti. Yan. Okay? Okay lang, kahit naka-off. Ayan. Oh, ayaw umilaw, di ba? Ay, ito na ito. Magkaganito. Isa pa, bro. Yon, maganda yan, mga bro. Magandang ano yan. Magandang pangyayari. Astig, di ba? Ibig sabihin, mga bro, kapag hindi umilaw sa test light yan, ibig sabihin, nakaligtas na kayo sa gastos. Kasi ang stator nito ay naglalaro ng 1.7. 1.6, 1.5, 1.8 depende sa seller, pero hindi bababa ng 1,000 ang stator ng Yamaha AC. Ngayon mga bro, ganito, may isa pang paraan. Kasi yung ginawa natin kanina, possible na okay siya, pero dapat magkakaroon din siya ng supply kapag yung dalawang puti ang chinik natin. Parang ganito mga bro ha.
I-check natin to. Yung puti, yung kanina naka-body ground yung test light natin. Ngayon, ang gagawin natin, yung negative, yung clip ng test light ay kakabit natin dito sa puti. Tapos, yung dulo ng test light, ikabit natin dun sa kabila. Na puti pa rin. Ayan. Bro, tira. Kung kanina mga bro, hindi siya umilaw, dapat ngayon naman umilaw. Kasi kapag ka hindi siya umilaw, pag hindi siya umilaw, sira pa rin yan talaga. Okay. Yun. Tunay. Umilaw. Isa pa. Pati natin yung plus. Ito mga bro. Yan. Umilaw mga bro. Pagka gano'n, na-check nyo, ibig sabihin mga bro, confirmado. Hindi sira ang ating stator. So ngayon, proceed tayo dito mga bro. Proceed tayo dito sa rectifier. Okay? So kung, di ba ganito sabi ko sa inyo, ano? Di ba ang problema nito nag-overcharge? Di ba ang problema nag-overcharge? Tapos, na-check na natin yung stator. Okay. Okay siya. Ngayon, pag okay ang stator, ay dito tayo sa rectifier. Automatic yan mga bro. Pondido ang ano to, sira na to. Kasi okay yung stator eh. Sabi ko nga sa inyo, di ba kanina, dalawa lang ang possible na sira. Either stator o rectifier. Kapag okay ang stator, ito na yun. Rectifier talaga papalitan natin. So, yun ang gagawin natin mga bro. Papalitan na natin to. Tapos, yun nga, wala na bilhin yung may-ari ng original na ganito. Magko-convert tayo mga bro ng ano. Magko-convert tayo ng rectifier. Saan yung kakabit natin? Yun o. Ito, problema, walang brand. Hindi ko alam kung anong brand. Walang TPGR nakasulat. Walang SDC, walang lihuwa. Kasi yung mga lihuwa mga bro, meron nakasulat dyan. Yan mga bro. So, kung gusto nyo panoorin kung paano mag-convert nito ay nasa YouTube channel po natin. Kung paano magkabit nito dito sa SA. Kapares lang ito mga bro ng FSA at saka ng YTX. Ganito rin kasi ang rectifier ng YTX. Ganito rin. So meron tayong mga tutorial sa YouTube kung paano mag-install nito dito. Mahaba na kasi yung video natin. Hindi na tayo gagawa ng video kung paano ikabit. Pero dito mga bro, sa ganitong klaseng problema ng motor ay ito na yung pinaka problema niya talaga. Rectifier. Kasi kung nakita nyo naman kanina ay maganda ang supply ng stator natin. Okay, so hanggang dito lang yung video natin mga bro. Magandang hapon sa inyong lahat at ride safe lagi.